you. So I would now recognize after my speech the opening statement of Senator Binay, Senator Bato de la Rosa, and Senator Tulfo on that order. So we recognize now Senator Binay. Magandang umaga po, Madam Chair, at sa lahat po ng naririto sa pagdinig ngayon. Nitong nakaraang buwan, lubhang nabahala po tayo sa mga nagsilabasang mga video at post sa social media na mayroong swimming pool at ilang konkretong cottages sa isang resort na itinayo sa pagitan ng Chocolate Hills na idineklara ng UNESCO bilang kauna-unahan at natatanging global geopark sa Pilipinas. Bukod pa rito, kasama din ang Chocolate Hills sa protected areas sa ilalim ng National Integrated Protected Areas System Act. Kaya naman labis ang ating pagkadismaya nang makita natin na may mga istruktura pala na itinayo doon mismo sa Chocolate Hills na maaring makaapekto sa likas na yaman at ganda ng lugar. Kaya agad po tayong nag-file ng Senate Resolution number 967 dahil gusto nating malaman kung bakit pinayagang mag-construct ng mga konkretong istruktura sa Chocolate Hills sa kabila ng pagiging protected area nito. Umaasa po tayo na sa hearing na ito, magkakaroon tayo ng sagot mula sa DNR, PAMB, BEMO, PENRO at LGUs at maipaliwanag nila kung bakit nagkaroon ng construction at nabigyan ng permit ang mga resorts kahit na protected ang status ng Chocolate Hills. Maganda rin na tignan kung ano ba talaga yung ginagawa ng mga LGU para mapangalagaan itong mga protected areas natin. At kung aligned, harmonized at complementing sa kani-kanilang comprehensive land use plans, ang no-build zones, protection zones at buildable areas susog sa unique physical and geographical character ng isla ng Bohol at in line with the protection of the province geological heritage. Hindi po natin layon ang magturuan dito. But we want to know where the policy gaps are, the gray areas in laws and ordinances, the failure in coordination and implementation, and why mandates were not faithfully carried out. Bilang mga tagapagpangalaga ng kalikasan, hinihikayat ko po ang lahat na magbigay linaw at paliwanag tungkol sa kani-kanilang mga mandato at responsibilidad. Hanapin kung saan meron na pagkukulang sa mga ordinansa at batas. Alamin kung tama ba ang pagkakaintindi sa mga polisiya. Bigyang solusyon ang mga tampok at tawag pansing problema. At magkaisa ang lahat na may iisang layunin at paninindigan na protektahan ang ating kalikasan at mga likas na yaman. Our Chocolate Hills are more than just a tourist destination. It is a UNESCO site and a protected area. It deserves to be taken care of because they play a crucial role in our conservation efforts, utilization and management of our natural genetic resources. Being a globally recognized UNESCO geopark and being at the forefront of efforts to conserve, restore, and heal the environment, the Chocolate Hills provide the template and guide for LGUs on how protecting and conserving natural treasures can translate into meaningful gains for our people and country. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Thank you, Senator Binay. Before we acknowledge Senator Bato de la Rosa, I just want to acknowledge the virtual presence of Senator Bongo. Thank you very much. We now hear from Senator Bato de la Rosa. Thank you, Madam Chair. Magandang umaga sa ating lahat. Davao and Bohol are for the longest time, popularly known as Mount Apo and Chocolate Hills, which are often reflected in the pages of our textbooks. During our plenary sessions, I am affectionately addressed by my dear colleagues as the gentleman from Davao and Bohol. I take this not only with honor and pride,
but also with the responsibility to keep myself, like the above-mentioned natural land formations, in highest standards as a public official. Linggo bago natin gunitain ang Semana Santa, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makauwi sa hometown ng aking ina sa Antequera, Bohol. Sinamantala ko na rin po ang pagkakataon na silipin ang resort sa gitna mismo ng Chocolate Hills na kamakailan lamang ay naging laman ng mga balita. Kumpirmado, naroon nga po ang resort sa pusod ng Chocolate Hills. The Mount Apo Natural Park, on the other hand, hit so close to home. I grew up in Santa Cruz, Davao del Sur, at seeing Mount Apo towering upon Davao region continually watching over us. Umasa po ako na sana'y mabigyang linaw ang ilang mga isyu na ating didinggin ngayong araw. Ano po ba ang ating mga namamayaning polisiya o prevailing policy hinggil sa paggamit ng ating mga public domains? Mula pa po nung ako'y bata hanggang magsilbi ako bilang sundalo at mamalagi ng mahabang panahon sa kabundukan at paanan ng Mount Apo, nagkaroon po ako ng pag-unawa na tayong mga tao ay nakikiraan lamang sa mundong ito. Hindi maikakaila na may hindi mapapatid na ugnayan ang kalikasan at tao. I wish to hear from our resource persons in the course of this hearing, ano ang mga gagawin natin upang masiguro natin ang tunay nating naaalagaan ang ating mga likas na yaman, proactive, not reactive. Our national monuments and protected areas must unite us, not divide us. May mga nababasa kasi akong komento, Madam Chair, na nagsasabing, ang mga Bulanon ra ang nakahibalo kung unsa ang maayo para sa Bohol. Meaning only the Boholanos know what is truly good for Bohol. Parallel to that, others might also say that only those from Davao City, Davao del Sur, and Cotabato province know what is best for Mount Apo. But I disagree, Madam Chair, very strongly. Issues like environmental protection and biodiversity requires and demand a unified approach. Hindi pwede dito ang idya-idya, aho-aho. Sa Bulanon pa. O sa Tagalog, kanya-kanya. Magkakaisa tayo dapat dito. Thank you, Madam Chair, for calling this hearing, as well as my colleagues for heeding the urgency of these matters. As a Bulanon and Dabaonon, but most of all, as a Filipino, I am deeply grateful. And kalimutan ko pala bagitin, Madam Chair, yesterday, I was also invited by the good Secretary of DNR, Secretary Luisaga, to join his team. Nag-inspection rin kami doon sa Mount Apo National Park. Kahapon lang po. Yun lang, Madam Chair. That's all. Thank you.